Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, tayo'y tinipon bilang isang angkan ng Diyos upang sama-sama tayo mag-alay at magpasalamat sa pamamagitan ng ating mahal na Pong Jesus Nazareno, ang ating kataas-taasang pari, ang ating tagapagligtas. Sa linggong ito, ating ginugunita ang pandaigdigang linggo ng misyon at linggo para sa kultura. Ating ipagdasal ang lahat ng mga misyonero, ang mga tagapagbalita ng kadakilaan ni Jesus Nazareno. At tayo ding lahat tinatawag maging misyonero. Ipakilala natin at ipahayag ang mabuting balita ni Jesus upang ang ating kultura, ang ating kasaysayan, ang ating lipunan ay pagharian ni Kristo. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, nalukha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kahitasan.
Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong lagi naming matapat na sundin ang loob mo upang kami wagas na makapaglingkod sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sinabi ng Panginoon, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Inihandog niya ang sarili upang sa pamamagitan noon ay magkaroon ng kapatawaran. Dahil dito'y mabubuhay siya ng matagal. Makikita ang lahing susunod sa kanya. At sa pamamagitan niya'y maisasagawa ang aking panukala. Pagkatapos ng pagdurusa, lalasap siya ng ligaya. Malalaman niyang hindi nawalan ng kabuluhan ang kanyang pagtitiis. Ang aking tapat na lingkod at lubos kong kinalulugdan, ang siyang tatanggap sa parusa ng marami at alang-alang sa kanya, sila'y aking patatawarin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Panginooy tapat sa kanyang salita at maaasahan ang kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay, kahit magtaggutom, sila'y binubuhay. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang ating pag-asa'y nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Ipagkaloob mo na aming makamit, o Poon, ang iyong wagas na pag-ibig. Yamang ang pag-asa'y sa iyo nasa salig. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, magpakatatag tayo sa ating pananampalataya, yamang mayroon tayong dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan sa harapan ng Diyos. Walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Ang dakilang saserdote nating ito ay nakauunaawa sa ating mga kahinaan, sapagkat sa lahat ng paraay,
tinukso siyang tulad natin, ngunit hindi nagkasala. Kaya't huwag na tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos. At dooy, kakamtan natin ang habag at kalinga sa panahong kailangan natin ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo na po ang lahat. Anak ng tao'y dumating upang sarili ihain. Lingkod manong nobos natin. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, lumapit kay Jesus sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo at ang sabi, Guro, may hihilingin po sana kami sa iyo. Ano iyon? Tanong ni Jesus. Sumagot sila, Sana'y makaupo kami katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi, sabi ni Jesus. Mababata ba ninyo ang hirap na babatahin ko? Pabibinyag ba kayo sa binyag na daranasin ko? Opo, tugon nila. Sinabi ni Jesus, ang hirap na babatihin ko'y babatayin nga ninyo at kayo'y bibinyagan sa binyag na daranasin ko. Ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang maupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi ninyo'y para sa mga pinaghandaan. Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi, Alam ninyo ng mga itinuturing na pinuno ng mga hentil ay siyang pinapanginoon at ang mga dinadakila ay siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. At sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng lahat. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiyo po muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at pambansang dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng linggo, araw ng Diyos,
araw ng simbahan, at tayong lahat ay naririto sapagkat pinipon tayo ng Diyos, mahal tayo ng Diyos. Kaya bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, tinawag ka ng Diyos. Kaya tayo narito ngayon dahil tinawag tayo ng Diyos. Ngunit, saan ba tayo tunay na tinatawag ng Diyos? Ang mga alagad ang sinasabi natin, ang mga unang tinawag ni Jesus Nazareno. Ngunit, aaminin natin, bagamat sila'y tinawag, kaya tandaan natin ito at mag-ingat tayo dahil yung mga alagad, bagamat tinawag sila, hindi nila lubos agad na unawaan ang pagtawag ni Jesus Nazareno. Hindi nila natalastas kung ano ang gustong ipunto. Kaya wag tayong pakakasiguro, Kristiyano ka nga, tagapaglingkod ka nga, ihos ka nga, taong simbahan ka nga, pari ka nga, pero baka hindi lubos na nauunawaan ang pagtawag ni Jesus Nazareno. Kaya narinig natin yung dalawang malapit, kung tutuusin. Di ba laging tinatawag ni Jesus Nazareno si Pedro, si Juan, at si Santiago. Ito yung tatlong mas malapit sa kanya. At yung dalawang na magkapatid, si Juan at si Santiago, may hiniling kay Jesus Nazareno. Ano yung hiling? Makaupo kami katabi ninyo sa inyong kaharian. Bigyan nyo kami ng pwesto sa iyong kaharian. Narinig natin ang sagot ni Jesus Nazareno, hindi. Hindi maaari. Bakit? Dahil hindi ninyo naiintindihan ang hinihingi ninyo. Mga kapatid, nung pinagninilayan ko po iyan, yung hiling nung dalawang malapit na alagad ni Jesus Nazareno, naalala ko po na meron din taong parang ganun ng hiling kay Jesus Nazareno. Humiling din siya. Sabi niya, Panginoon, isama mo ako sa kaharian mo. Dalin mo ako sa kaharian mo. Huwag mo kong kalilimutan sa kaharian mo. Ngunit ang nakapagtataka mga kapatid, yung dalawang kaibigan ni Jesus Nazareno, nung hiniling nila ito, hindi sila pinagbigyan. Ngunit itong taong ito, nung sinabi niyang, isama mo ko sa iyong kaharian, huwag mo kong kalimutan sa iyong kaharian. Anong sagot ni Jesus Nazareno sa kanya? Ngayon din, isasama kita sa kaharian mo. Kataka-taka, yung alagad, yung mga malapit, hindi agad sinang-ayunan ni Jesus, pero itong taong ito, pinagbigyan agad. Naalala niyo po ba kung sino yung taong yun? Yung humiling na isama siya sa kaharian? Naririnig natin siya tuwing Biyernes Santo. Siya si Dimas. Ang tawag natin sa kanya sa tradisyon. Sino si Dimas? Yung isa sa dalawang magnanakaw, nakatabi niya sa krus. Di ba sabi ni Dimas, Panginoon, huwag mo kong kalimutan. Isama mo ako sa iyong kaharian. At pinagbigyan siya. Bakit kaya? Ano ang pagkakaiba ni Dimas kay Santiago at kay Juan? Akala natin kung sino yung malapit, yung malakas, yung alagad. Pero hindi pala. Si Dimas pa ang pinagbigyan. Bakit? Ano meron kay Dimas na wala nung panahon na yon kina Santiago at Juan? Si Dimas daw, naalala ninyo, sino yung isa pang magnanakaw? Si Estas.
Di ba si Estas mayabang nandun sa krus? Sabi niya, kung ikaw ang Panginoon, bumaba ka dyan, sama mo kami. Iligtas mo kami. Hirap na kami dito. Anong sabi ni Dimas? Tumigil ka. Nandito tayo ngayon kasi pinagdudusahan natin yung kasalanan natin. Pero itong taong ito, wala yang kasalanan. Kaya ano sabi ni Dimas? Panginoon, huwag mo kong kalimutan sa iyong kaharian. Nahabag si Jesus Nazareno sa kanya. Kaya anong sabi ni Jesus Nazareno? Ngayon din, itong araw na ito, now na, isasama kita sa aking kaharian. Bakit? Sa puso ni Dimas, nandun ang pagsisisi, nandun ang pagpapakumbaba. Nasaan daw si Dimas nung humihiling siya sa Panginoon? Nandun siya sa krus. Kaya pala ibinigay sa kanya kasi nakikibahagi siya sa krus ni Jesus Nazareno. Ang problema kay Santiago at kay Juan, gusto nila ng corona, ayaw nila ng krus. Yun daw mga kapatid. Gusto nyo bang ipagkaloob ang ating dinadasal? Gusto nyo bang tunay na pagpalain ni Jesus Nazareno? Huwag lang yung corona. Huwag lang yung kaluwalhatian. Huwag lang yung tagumpay. Isama natin ang krus. Kaya pala si Dimas pinagbigyan dahil nung humihiling siya, nandun siya sa krus. Nung humihiling siya, nagsisisi siya. Nung humihiling siya, nagpapakumbaba siya. Kaya tayo ba, ang tanong ngayon, ikaw ba ngayon nagsisisi? Ikaw ba ngayon nagpapakumbaba? Ikaw ba ngayon maluwag mong tinatanggap ang krus sa buhay mo? Sapagkat kung ganun daw ang puso natin, isasama tayo ni Jesus Nazareno sa kanyang kaharian. Ang nais sumama, ang nais dalhin ni Jesus Nazareno sa kanyang kaharian, taas nga ang kamay at pumalakpak ng mas malakas. O, lahat naman pala tayo gusto natin masama sa kaharian. Huwag tayong tumulad kay Santiago at kay Juan at yung mga alagad. Yung mga alagad, biruin nyo, no? Yung pang mga alagad. Ang problema sa mga alagad, pataasan, palamangan, payabangan, inuuna ang pwesto, inuuna ang kapangyarihan, inuuna ang pangalan. Hindi pala yun ang gusto ni Jesus Nazareno. Ang gusto niya, yung katulad ni Dimas. Yun pala ang agad sasagutin niya, yung nagsisisi. Kaya, naalala ko po tuloy, meron pong isang santo, ang pangalan ng santong ito ay si San Antonio Magno, Saint Anthony the Great. At sabi po ni San Antonio, ang tunay na pinagpala, hindi yung nakakita ng anghel, hindi yung nakakagawa ng milagro. Diba minsan nakala natin, yun ang tunay na pinagpala, yung nakakakita, nakita mong nagpakita sa iyong Nazareno, nagpakita sa iyong mahal na birhen, nakakita ka ng anghel, o nakakagawa ka ng mga himala. Hindi raw po yun, sabi ni San Antonio. Ang tunay na pagpapala ay yung nakikita mo ang kasalanan mo at nagsisisi ka. Yun daw ang tunay na himala. Kasi marami na sa atin, hindi mo na nakikita yung kasalanan mo. Ang mas nakikita mo yung kasalanan ng ibang tao. Huwag mo nang asamin magpakita sa iyong Nazareno. Huwag mo nang pangaraping magpakita sa iyong mahal na birhen. Ang mas malaking himala na pwedeng mangyari sa atin kahit araw-araw ay ang makita natin ang ating kasalanan, ang ating kakulangan,
ang ating pagmamalabis at magsisi tayo. Yun daw ang isang pinakamagandang himala na pwedeng mangyari sa atin. At kapag gano'n ang katulad nung nangyari kay Dimas, yun yung nakita niya, di po ba? Nakita niya, kasalanan natin ito. Kaya tayo nagdurusa. Kaya naman nagdasal siya ng taimtim. At dahil doon, sinagot siyang agad ni Jesus Nazareno. Ang tunay na pagpapala, hindi yung makakita ka ng mga pangitain. Hindi yung makagawa ka ng himala. Ang tunay na pagpapala, ang makita mo ang iyong kasalanan at magsisi ka. Sapagkat iyon ang paraan upang lubos tayong makiisa, makilakbay, at makihati kay Jesus Nazareno. Kaya't sa unang dalawang pagbasa, ipinakita sa atin ang larawan ni Jesus Nazareno na nagdurusang tagapaglingkod. Nagdusa siya para makihati sa ating paglalakbay. Siya ang kataas-taasang pari na nag-aalay sa Ama sapagkat marapat lamang dahil dinanas niya ang lahat ng dinanas natin, lalo na ang krus, maliban sa kasalanan. Kaya siya ang nagdadala ng ating panalangin sa Ama. Kaya't sa pagpapatuloy ng misang ito, magdasal po tayo. Tumingin tayo uli sa imahe ng Pong Jesus Nazareno, pasan-pasan ng krus, tumatawag sa atin. Mahal na Pong Jesus Nazareno, narito po kami, tumutugon sa iyong pagtawag. Lalo namin sanang maunawaan ang iyong pagtawag sa amin. Tinatawag niyo po kami maging kabahagi ng inyong kaharian. At mangyayari lamang ito kung kami magsisisi, kami magpapakumbaba, kami tunay na maglilingkod sa iyo at sa aming kapwa, at kami tatanggap at papasan din ng aming mga krus sa buhay. Salamat po at nakihati po kayo sa aming krus. Salamat po at kayo'y nakibahagi sa aming paglalakbay dito sa mundo. Nawa ang aming buhay ay maghatid sa iyong kaharian. Nawa, tanggapin mo ang aming dasal mula sa aming pusong nagsisisi at nagpapatawad, naglilingkod at nagmamahal. Dinggin niyo po ang aming dasal. Mahal na Pong Jesus Nazareno, kaawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen. Tumayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at huhukom sa nangbubuhay at ang matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa Ama upang bilang simbahan tayo magkamit ng karagdagang pagpapala
para sa ating misyon at paglilingkod. Ang ating tugon, Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa Santo Papa, mga obispo, mga pari at lahat ng misyonero, lumago nawa sila araw-araw sa kanilang katapatan kay Kristo at sa simbahan upang maakay nila ang kawang ipinagkatiwala sa kanila ni Kristo. Manalangin tayo Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. para sa mga namumuno sa pamahalaan. Tuparin nawa nila ang kanilang sinumpaang tungkulin bilang pagtawag sa kanila ng Diyos at bilang misyon tungo sa ginhawa at maayos na pamumuhay ng taong bayan. Manalangin tayo Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. para sa mga kapatid naming nagdurusa, dulot ng sakuna, sakit o karalitaan. Makatanggap nawa sila ng tulong mula sa lokal na pamahalaan at pagkalinga mula sa kanilang pamayanan. Manalangin tayo Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. para sa mga kultura ng mundo. Mapangalagaan nawa ang bawat mamamayan at tribo na isinasabuhay kani-kanilang kultura. Manaig nawa ang diwa ng paggalang at dialogo sa bawat engkwentro sa kanila. Manalangin tayo Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. para sa daigdigang misyon ng simbahan. Makatugon nawa ang bawat binyagan ayon sa kanyang bukasyon upang sama-sama tayong makasapit sa kabanalan ng buhay at kaganapan ng paghahari ng Diyos. Manalangin tayo Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Tahimik nating idulog, iba pa nating kahilingan. Panginoon, sa iyo bumubukal ang biyaya at kabutihang loob. Tunghayan mo ng may pagkahabag ang iyong bayang nagsusumamo sa iyo upang ang lahat ng iyong ipagkaloob ay magamit namin kalugod-lugod sa iyo. Hiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating mga paghain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapuri niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mo ikaw ay aming kusang mapaglingkuran sa paghahain namin ng mga alay na iyong bigay upang kami dalisay na iyong pagmamahal sa paglingkod namin ngayong ginaganap ang banal na pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob. Kaya't minabuti niyang siya'y ipanganak ng birhen bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo'y huwag magwakas. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Silod po lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian.
Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, na mga apostol, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa tagubili ni Kristo, sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Buong pagsisisi at pagpapakumbaba tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming pahintulot sa tukso at sadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwang ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan. Patawad po kung kami naging mayabang, makasarili, lalo na po kung ayaw naming aminin at pagsisihan ng aming mga kasalanan. Linisin niyo po kami, Panginoon. Pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos, nagalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nagalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nagalis ng mga kasalanan sa libutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang tagapagligtas at kataas-taasang pari, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ng Kristo at subo agad sa bibig bago umalis sa panampare o lay minister. Sumunod po tayo.
Ngayon na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mong sa aming banal na pakikinabang, kami ngayon ay iyong matulungan at mahubog para mamuhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan. Mga pamisa, love offerings, online donations, yung pong mga kumukuha ng medalyon at imahe ng Nazareno. Salamat po. Ang mga malilikom dito ay gagamitin natin para maayos ang kuryente dito sa ating simbahan. Kung mapapansin niyo po, yung mga wires po ay kailangan ng ayusin para maging ligtas ang ating simbahan. Kaya salamat po sa mga kumukuha ng medalyon at imahe ng Nazareno sa ating parish office. At salamat po ng marami sa mga nagdadala ng bigas, delata, noodles, at iba pang pang-ayuda. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Ang tunay na makababahagi sa kaharian ni Jesus Nazareno ay ang mga taong nagsisisi, nagpapakumbaba at tinatanggap ang krus ng may pananalig. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkang nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyong dala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Pumayo kayo taglayang awa at pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.